Sa Ebanghelyo ngayon, nakita ni Juan si Jesus na dumaan at kanyang sinabi, "Tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tignan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad nang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at kanyang sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas," na ang katumbas ay Pedro. Sa pagpapakilala ni Juan kay Jesus sa kanyang mga disipulo, ay iniwan siya ng mga ito at sumunod kay Jesus, na unang nagtanong sa kanila at pagkatapos ay tinanggap sila. Ang isa ay si Andres at isang di pinangalanang disipulo na nagdala kay Simon kay Jesus. Ito ay nagpapakita na ang sino man ay maaaring maglapit kay Jesus. Ngunit si Jesus ang nagkukumpirma ng kanilang hangarin at tumatawag sa kanila. Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika, mula pa sa simula, isinasama na ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanyang buhay. Inihayag sa kanila ang misteryo ng kaharian. Binahaginan sila ng kanyang misyon ng kanyang kagalakan at sa kanyang mga hirap. Si Jesus ay nagsasalita patungkol sa isang pakikiisang lalong masidhi tungkol sa sarili at sa kanyang mga tagasunod. "Manatili kayo sa akin gaya ng pananatili ko sa inyo. Ako ay punong ubas at kayo ang mga sanga." Inihahayag ang isang lalong mahiwagang pakikiisa at tunay na kanyang katawan at nang sa atin. "Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako sa kanya." Ipinapaalala ng ating inang simbahan na ang pagnanais natin na sumunod kay Jesus bilang kanyang mga alagad ay nangangailangan ng matibay nating ugnayan sa kanya. Wala tayong maaaring gawin na hindi nagmula sa gawaing pinasimulan ni Jesus. Kaya't hindi tayo maaaring magyabang o magmalaki sa mga kabutihang na ibabahagi natin sa iba. Sa pagsunod natin sa yapak ni Jesus, hayaan nating si Jesus ang makita at makilala ng mga taong ating natutulungan o pinaglilingkuran. Maging sensitibo tayo sa presensya ng Diyos sa ating buhay, sapagkat ito ang magtutulak sa atin na ipadama din sa iba ang pagmamahal ng Diyos. Mahirap itago sa ating sarili ang isang bagay na nagbibigay ng labis ng saya at nag-uudyok sa ating kumilos. Kailangan nating sabihin sa iba ang tungkol dito. Ayon kay San Lucas, mula sa kapuspusan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Tulad ni Juan, Andres at ang di pinangalanang disipulo, tayo ay tinawag upang maging tagapagturo ng daan patungo kay Jesus. Ang tunay na kaibigan ni Jesus ay hindi hinihikayat ang mga tao para sa kanyang sarili, kundi patungo kay Jesus. Sa anumang paraan,
Lumapit ang mga tao kay Jesus. Sa huli ay si Jesus mismo ang tumatawag sa kanila at ginagawa silang mga alagad niya. Halika kayo at tignan ninyo. Ito ang naging tugon ni Jesus sa tanong ng mga alagad. Nang tanungin siya kung saan siya nakatira. Ito rin ang paanyaya ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kung nais nating makilala siya at maibahagi sa iba, sa paanong paraan ba natin tutugunan ang paanyayang ito ni Jesus? Una, sa paglalaan ng oras sa buhay espiritual at pananalangin. Hindi lamang sa material na bagay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang mula sa Diyos at sa pagbubuo ng magandang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ikalawa, basahin, pagnilayan at pag-aralan ng Biblia na naglalaman ng mga salita ng Diyos. Gamitin ang mga bagong teknolohiya at mga pamamaraan para sa pagkatuto at personal na pag-unlad sa kaalaman at karunungan. At ang ikatlo, makihalubilo at makipagkaibigan sa ibang tao, sapagkat ang bawat nilalang ay may hatid na kwento ng buhay, mga mabuting balita, paglaban sa buhay, at sariling pagkatuklas sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Sa mga gawaing ito, makikilala natin si Jesus at makikilala din ng iba si Jesus.